Numipis na naman ang supply ng kuryente ngayong nasa yellow alert ulit ang Luzon at Visayas grid. Ayon kasi sa NGCP, nasa 18 planta pa rin ang nasa forced outage o hindi pa mapakinabangan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ngayong tag-init, mataas ang demand sa kuryente. Para kasi maibsan ng mainit na panahon, kanya-kanyang gamit ng electric fan at aircon ng mga Pinoy. Pero kahapon, biglang pumalya ang mga planta sa Luzon at Visayas. Kaya ang kanilang electric grid isinailalim sa yellow at red alert. Karamihan daw, hindi planado ang shutdown. Pero kinailangan dahil sa tindi ng init ng panahon. Ipinatutupad ang red alert kapag hindi sapat ang supply ng kuryente sa demand ng mga consumer. Kaya posible ang brownout. Ibig sabihin naman ng yellow alert, manipis ang reserba ng supply ng kuryente. Alas 12 na ng madaling araw ng alisin ang yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Hindi naman po siya matatawag natin na system ang naging problema. Mga planta po mismo yung nagka-problema sa atin. Kung kaya't nakahanda naman po yung ating mga mitigating measures. Dahil dyan, nagpatupad ng rotational brownout ang Meralco, kasama sa naapektuhan ng ilang bayan sa Bulacan, Cavite, Metro Manila, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. Kailangan ng magpatupad ng manual dropping schedule o rotating interruption para mapagkasya yung supply at available na supply dun sa tumataas na demand. So yun po yung ginawa natin. Ayon sa Meralco, kailangan ng bumalik sa operasyon ng mga power plant para hindi na magpatupad ng rotational brownout. Ang kailangan natin talaga para masiguro na mas marami tayong supply ay magkaroon ng karagdagang capacity sa system. Kasabay ng yellow at red alert status kahapon, inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Energy na tutukan ang power supply ng bansa. At para makatulong sa pagtitipid, inatasan din niya ang mga opisina ng gobyerno na magtipid sa kuryente. Para naman sa ating mga kapatid, may ilang pwedeng gawin para makatulong sa pagtitipid ng kuryente. Una rito, huwag hayaang nakasaksak ang mga appliance na hindi naman gagamitin. Huwag din pabayaang naka-standby mode ang TV at ibang appliances dahil kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Kung mag-e-aircon, siguruhing akma ang laki ng aircon sa sukat ng kwarto. Tiyaking selyado ang bintana at pinto para manatili ang lamig. Iset lang sa 25 degrees Celsius ang aircon dahil mas malamig, mas malaki ang konsumo. Buwanan ding linisin ang aircon filters. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.